Nehemiah chapter 8 verse 8. Do you read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read? Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang hermeneutics at ako na pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay context gives the meaning of the text. Yung context po pala is yung nilalaman ng buong kwento o ng buong passage. Ang unang principle po ay nagsasaad na ang kahulugan ng isang talata ay matatagpuan sa konteksto po nito. Hindi maaaring kunin yung isang linya o yung isang verse ng Biblia at bibigyan ito ng kahulugan na hiwalay po sa buong context, sa buong kwento, sa buong passage at sa layunin ng author o ng tagasulat nung nasa Biblia, which is God's will o syempre pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na isulat yun, yung akdang yun sa Biblia. Syempre parang sa kanya na rin yun. Tapos kukuha ka lang ng verse, ng iisang verse dun, tapos iibahin mo yung context, iibahin mo yung explanation. Mahirap, di ba? Kasi imbis na may palapit ka sa ating Panginoon Diyos, maliligaw ka pa. Imbis na mas lapit ka o mas mailapit ka sa ating Panginoon Diyos, mas nilalayo ka pa dahil sa mali nilang doktrina at katuruan. Nakakita po ako ng ganito last week or 2, no, nakipag-debate siya about sa ikapo. Yung sinasabi niya, ikapo hindi na kailangan dahil binawliwala na yun ng ating Panginoon Diyos nung namatay siya sa krus, etc. etc. Marami pa siyang sinasabing mga verses, tag-isang verses lang, tapos explanation, parang galit pa siya sa debate. Pero pag sinesearch mo yung passage o yung context, yung verses na sinasabi niya, pag naglo-look deeper ka doon sa context ng passage, ng buong passage na mula doon sa pinagkunan niya ng verse, ay napakalayo ng context, hindi connected sa kanyang sinasabi. And nakakalungkot lang kasi kahit na ganun, kahit na halata na mali yung doktrina na tinatanim niya sa kapwa natin tao, marami pa rin yung naniniwala sa kanya. Imbis na they take down notes what the verses o what that man says o kung ano yung mga nilalapag niyang verses, ay imbis na mag-research sila, i-take note muna nila yun, pagka-uwi i-research, and para ma-enlighten pa nila yung kanilang mga sarili, mas makilala ang ating Panginoon Diyos, ay piniwalaan na lang nila yung tao yun kasi napakagaling magsalita yung parang on point, ganun, ang galing makapag-debate, pero yung kanyang sinasabi ay laging out of context. Yung mga verses na inilalapag niya laging wala sa konteksto. At kasi mananampalataya, dapat kapag nakakita o nakakarinig po tayo ng mga preach na gano'n, mga Bible verses na gano'n, dapat nilulook deeper natin doon sa kahit sa ating mga Google. Ngayon, sobrang laki na ng advantage natin kasi may technology, may Facebook, may Google, also ChatGPT na pwede nating magamit para ma-explain natin o mas ma-take deeper natin yung analysis o mas maaral natin na mas malalim yung katuruan na sinasabi nila para hindi tayo maligaw. Pero yung ibang mananampalataya na nakikinig sa ganun, mas pinipili nilang maniwala sa doktrina na wala sa hulog at mas niniwala sila dun sa bulaang propeta na sinasabi sa Biblia. Ganun talaga yung description, kung ano yung description ng bulaang propeta sa Biblia, ganun na ganun mag-preach yung lalaki yun. And ayoko nang banggitin yung kanilang religion dahil wala na sa topic, pero ayun, dapat kapag nakakarinig tayo ng ganun, yung preach na may kasamang verses, Bible verses, dapat tinitake down notes natin yun kung wala naman tayong cellphone, kung wala tayong internet, and then pag uwi natin sa bahay, i-search natin sa Google or sa ChatGPT, kasi yung ChatGPT pwede mong himay-himayin yung aral
mula doon sa context na yun, o yung buong katuruan doon sa context na yun. Kaya nung sa panahon po ng Israel, mabalik po tayo, no? Nung sa panahon po ng Israel noon, ng pagbabalik mula sa pagkatapon po sa Babylonia. Kaya mahalaga po sa kanila na muling maintindihan yung mga kautusan natin Panginoon Diyos. Yung pagbabasa po ay hindi lang basta pagbabasa, kundi may kasamang paliwanag patay sa kasaysayan at pangyayari ng panahon. And yun po ay nagpapahalaga sa konteksto. Para hindi po tayo maligaw, dapat hindi lang pagbabasa, dapat nilulok deeper natin yung binabasa nating passage o yung binabasa nating verse. Para imbis na maligaw tayo, mas makilala natin ang ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko na po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo ay Scriptures interprets Scripture. Ang ikaw lang principle naman po na binanggit ay nagpapahiwatig na ang banal na kasulatan ay dapat ipaliwanag ng gamit ang ibang bahagi ng kasulatan. Kasi yung Bible po, no, kahit iba-iba po yung mga naging author, sila Paul, John, Moses, Nehemiah, Ruth, Jude, etc. Lahat, almost of them connected. Kapag inaano mo yung Genesis chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 1 to 41 and 14, interconnected lahat. And merong research na ganun kasi pinag-connect nila lahat ng nasa passage o nasa lahat ng book of the Bible, and all of them are interconnected. Kaya ipaliwanag natin yung kasulatan na yung verse na sinasabi natin o binabanggit natin with other verses. Kung sa research pa, parang ito yung support article o support natin, parang support para sa pagpapatibay ng ating research. At hindi ito nahulugan na laging literal, kundi kailangan pong hanapin yung kaugnayan ng mga bahagi ng Biblia sa isa't isa, o yung ugnay ng every book o every verse of the Bible. Hindi lang sila nagbibigay ng sariling interpretasyon, kundi piniliwanag o pinapaliwanag po nila ito batay sa kabuuan ng kautusan ni Moises na mas kilala sa Pentateuch, basta ganun. Kaya sa ganung paraan po ginagamit po nila yung ibang bahagi ng kasulatan upang mas tulungan yung bayan na maunawaan yung isang bahagi nito. Nagiging mas malinaw po yung Biblia mismo ay may sariling sistema ng paliwanag. Alam ko, in-explain dito ni Pastor Russell Ocampo. Kunwari, in example niya, pulis ka, o sabihin na lang natin na witness ka sa isang kidnapping using van, and may tatlong hindi ko ma-recall ng 100%, pero ganito yun. May tatlong witness, and yung isang witness sinabi ABC 123 yung plate number, and yung isa naman ay BCA 213, and yung isa naman ay CBA 231, and maghanap ka ng interconnected na information about dun sa sinabi nila, at pagtatagpi-tagpiin mo yun hanggang sa makakuha ka ng solid na evidence na makakapagturo kung ano ba talaga yung tunay na sinasabi, o kung ano yung tunay na impormasyon base doon sa tatlong witness. Ganun po natin kailangan ipagtagpi-tagpi yung mga verse na interconnected sa Bible. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ-centered focus. Ang ikatlong prinsipyo po ay nagsasaad na dapat laging makita ang ating Panginoon Kristo bilang center ng banal na kasulatan, o ng center of the Bible. Kahit na sa Old Testament po, sa Lumang Tipan, gaya po ng Nehemiah, ay yung tunay po na layunin ay ihanda yung puso at isipan ng tao para sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Dati pa lang, noon pa lang, na banggit na sa propesya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga po pinapatay nung hari noon na nakalimutan ang pangalan. Sinong hari ba yun? Basta pinapatay niya lahat ng mga bata para hindi matuloy yung propesya na eventually naganap talaga. And ayun,
Ang layunin po ng pagpapaliwanag ng salita ay hindi lamang para sa legalismo, kundi para sa pagbabago ng puso, isang paghahanda para sa katuparan na darating sa ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan po ng ganitong pagbasa, makita po natin na kahit ang Nehemiah ay hindi lamang kwento ng kasaysayan, kundi bahagi rin ng plano ng ating Panginoong Diyos na matutupad sa ating Panginoong Kristo. And gusto ko lang i-remind sa ating lahat na kapag nakakita tayo ng preacher sa online o ng Bible verse sa online, do our own research. Mag-research po tayo ng sarili natin. Huwag natin basta-basta silang paniniwalaan kasi maraming bulaang propetang nagkalat sa generation natin ngayon. And maraming antikristo na nagdadamit o tawag dito, nag-iibang anyo o nagkukunari na sila ay Kristyano talaga, pero ang kanilang doktrina o yung kanilang katuruan sa kanilang organisasyon o sa kanilang samahan ay taliwas sa kung ano ang kautusan na ating Panginoon Diyos dito sa Biblia. Kaya read our own Bible. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi o sa narinig talaga natin. Huwag tayo basta-basta maniwala. Para be open-minded, but don't wag kang maniwala kagad. Huwag kang mabilis maniwala. Do your own research. Himay-himayin mo kung ano talaga yung meaning ng sinasabi nila, kung ano talaga yung buong context ng isang passage. And kapag may tama naman silang nasabi, yun yung i-internalize mo, yun yung kunin mo. Pero yung mga maling katuruan nila ay disregard mo na lang. And wala na akong may idaragdag. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.